Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang pinagpalang Sabado sa inyong lahat, kaagapay. Pabati namin sa inyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuti at mapagmahal na Panginoon. Muli, welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ating iaalay kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS, ganun din sa ating 702 DZAS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Samahan mo ako, kaagapay. Aming Ama, aming Diyos, kami ay nagpupuri sa inyo. Tinataas namin ang iyong pangalan. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan at patuloy po kaming umaamin sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po kami. At sa amin pong pagdulog sa araw na ito sa inyo, naway lagi niyo kaming makita o lagi niyong masumpungan ang aming mga puso na tunay na naniniwala, nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Alam namin na sa aming mga kaagapay sa oras na ito, kilala niyo po sila lahat, anuman ang kanilang pinagdadaanan, at alam din namin, Panginoon, na tutugunin ninyo ang aming mga kahilingan, ang aming mga pangangailangan ayon lamang sa inyong banal na kalooban sa aming mga buhay. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat kaagapay namin, ng mga iba'y nasa trabaho, yung iba'y papasok pa lang, yung iba naman ay nasa loob ng kanilang tahanan. Kayo po ang gumabay, kayo po magbigay ng kalakasan sa bawat isa at ang proteksyon, Panginoon, sa bawat pamilya. Maraming salamat po sa oras na ito at maya-maya po sama-sama po naming idudulog sa inyo ang aming mga panalangin, kahilingan at nawa, Panginoon, ang mga ito ay ayon sa inyong kalooban lamang. Mapapurihan po kayo sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Napapakinggan pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald Llobrera. At upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, maaari mo nang i-comment at ipadala ang iyong mga panalangin, kahilingan dyan po sa ating comment section sa ibaba. At gagawin po natin ng ating makakaya upang idulog yan sa Panginoon. At kung sakali naman, kaagapay, na hindi na po namin mabasa lahat dahil po sa dami ng pumapasok na prayer request, umasa po kayo na sa amin pong personal na pagninilay-nilay o aming personal prayer and devotion ay ipagpay-pray po namin yan. At alam din natin na ang Diyos ay makapangyarihan, alam niya po ang ating kalagayan, aabutin niya tayo anuman ang ating sitwasyon. At kung sakali naman, kaagapay, no, na mayroon ng katugunan o sinagot na po ng Panginoon ang inyong mga panalangin, ay balitaan nyo naman po kami at sama-sama natin niyang ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay.
At sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos kaagapay, halika't pagnilay-nilayan natin ito. At sa araw na ito, ating pag-aaralan ang naging karanasan ng isang kilalang tao sa lumang tipan na nagngangalang Jabez. Ito ay matutunghayan natin sa aklat ng unang Kronika, kabanatang 4 sa mga talatang 9 at 10. Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipinanganak ko siya. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin, at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Kaagapay, bakit si Jabez ay higit na marangal kaysa sa kanyang mga kapatid, gayong ang kahulugan ng kanyang pangalan ay mula sa paghihirap ng kanyang ina noong siya ay ipanganak. Ang literal na kahulugan ng pangalang Jabez ay dahilan ng hirap at kasawian. Sa banal na kasulatan, may mga taong may mga kahulugan ang kanilang mga pangalan na nagkakatotoo sa pangyayari sa kanilang buhay ang kahulugan nito. Katulad na lang ng pangalang Jacob o Jacob na ang kahulugan ay manlilinlang at ang kahulugan na ito ay tunay na naganap sa kanya noong nilinlang niya ang kanyang kapatid na si Esau. Ngunit si Jabez na ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hirap o kasawian, hindi nagkatotoo sa kanyang buhay. Hindi pumayag si Jabez na magkatotoo ang tinadhana para sa kanya. Maraming tao kaagapay, hinahayaan na lang nilang maganap ang pinaniniwalaan nilang kapalaran o tadhana para sa kanila, kahit ito'y nagdudulot sa kanila ng kabiguan. Kaagapay, lahat ng nangyayari sa buhay mo nagaganap dahil pinapayagan mong mangyari. Ngayon, isa ito sa dahilan kung bakit si Jabez ay higit na marangal kaysa sa kanyang mga kapatid, sapagkat hindi niya pinayagan ang hirap at kasawian na nakatadhana sa kanya. Hindi siya pumayag na yung sirkumstansya sa buhay niya ang magdidikta kung ano ang mangyayari sa kanya. Hindi niya pinayagan ang kanyang kapalaran o kontrolin ang kanyang buhay nitong sinasabi nilang kapalaran. Bagkus nilagay niya sa isip niya na ang Diyos ay kayang gumawa ng himala. Ang ginawang hakbang ni Jabez ay napakadakila. Umiyak siya sa Diyos sa pamamagitan ng taus-pusong pananalangin. Tamang hakbang ang ginawa ni Jabez at hindi siya binigo ng Diyos. Alam niyo, karamihan sa mga taong nakakaranas ng katagumpayan ay ang mga taong gumagawa ng tamang hakbang, kaagapay. Ang pangarap ni Jabez ay dinaan niya sa panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Ano-ano ba ang kahilingan ni Jabez sa kanyang panalangin? Una, pagpapalang galing sa Diyos. Ang sabi sa aklat ng mga Kawikaan, kabanatang 10, talatang 22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Pangalawa, kahilingan ni Jabez sa Diyos ay mas malawak na nasasakupan. Walang limitasyon ang Diyos. Alam nyo, masarap mabuhay sa katugunan at sa kalooban ng Diyos. At ang pangatlong kahilingan ni Jabez sa Diyos ay ang pagsama at pag-iingat sa kanya ng Diyos. Sapagkat nababatid ni Jabez na sa lawak ng kanyang masasakupan na ibibigay ng Diyos ay doon niya lubos na kailangan ang pagsama ng Panginoon. Maraming tao kapag nakaranas ng karangyaan sa buhay ay nakakalimot kaagad sa Diyos. Ngunit si Jabez ay ginawa pa rin niyang pangunahin ang Diyos sa kanyang buhay. Ang Diyos pa rin ang inayaan niyang manguna sa kanya. Ang sabi sa Efeso kabanatang 3, talatang 20, sa kanya na makakagawa ng higit
pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. At ang lahat ng kahilingang ito ni Jabez ay tinugon ng Diyos sa kanyang buhay. Ang nakatadhanang kahirapan at kasawian kay Jabez ay nawalan ng bisa sa kanyang buhay dahil nagtiwala siya sa Diyos. Kaagapay, napakaganda ang kalooban ng Diyos sa atin. Huwag kang papayag na mabuhay lamang ayon sa sinasabi nilang kapalaran o tadhana. Nasa palad ng Diyos ang ating mga buhay at maging ang ating future, ang ating kinabukasan, ipagkatiwala natin sa Kanya. Huwag kang papayag na mabuhay sa kahirapan at kasawian. May Diyos tayong maaasahan. Isang kasabihan o mantig sa aking puso at isip na nagsasabing, hindi mo kasalanan kung ipinanganak kang mahirap, ngunit kasalanan mo kung mamatay kang mahirap. Kaagapay katulad ni Jabez, humakbang tayo patungo sa Panginoon. At hayaan natin na matupad ang kanyang napakagandang kalooban para sa ating mga buhay, ang magtagumpay na kasama ng Panginoon. Sa Diyos ang papuri. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Ito po si John Singwa ng Lord Hill Arland Prayer Ministry. Tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng Far East Broadcasting Company. Amang banal na dakila sa lahat, isa pong papurit pasasalamat ang pagkakaroon ng mga tapat na partners and listeners ng FEBC. Sa pamamagitan nila ay lalong napapalawak ang gawain at marami pang tao ang naabot upang ang mensahe ninyo ay maiparating. Dalangin po namin, aming Panginoon, ang mas malalim na kagalakan sa patuloy nilang pakikibahagi sa FEBC. Ang kanila pong buhay ay patuloy nyo pong pagpalain sa kanilang kalusugan, sa kanilang kaisipan, at sa anumang aspeto ng kanilang buhay. Sila po ay maging mabunga at makaranas nawa ng tulad ng napakagandang plano ninyo sa kanilang buhay. Aming Panginoon, sa kanilang mga plano't naisin sa bawat araw, ay patuloy na pagtagumpayin ayon po sa inyong perpektong panahon at kalooban. Dalangin din po namin ang maayos na relasyon sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay, kung saan ang pag-ibig ninyo ang dumadaloy sa bawat isa. Makahanap nawa ng maayos at magandang trabaho ang mga nangangailangan upang maiprovide sa bawat tahanan. Maranasan nawa ng bawat may negosyo ang araw-araw na paglago at karagdagang kita sa kabila po ng iba't ibang gastusin. O Panginoon, sa Kanya na humaharap sa mabigat na decision making, makabuo nawa siya ng matalinong desisyon dahil sa pagsunod sa inyong kalooban. At sa lahat ng ito, aming Ama, dalangin ko na sa bawat partners and listeners na patuloy na maranasan ng bawat isa ang kapayapaan sa puso't isipan, ang kagalakang sa inyo lamang tunay na makakamtan, at ang kalaguang espiritual na dahilan ng tunay na katagumpayan. Salamat, Panginoon, sa inyong katugunan. Ito po ang aming dalangin ng may papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isa. Tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at patuloy na dumudulog, Panginoon. Idinudulog ang bawat panalangin kahilingan na ipinadala ng aming mga kaagapay. Sa oras na ito, O Diyos, akin pong dinadalangin ang aming kaagapay na si Tita Abby Dailo at ang kanyang buong pamilya.
Pagpalain niyo po si Tita Abby at sa lahat ng kanyang ginagawa, lalo na po yung kanyang business, Panginoon, yung kanyang mga apartments, Lord. Patuloy na ikaw po, O Diyos, ang mag-provide ng mga mabubuti at mababait na mga clients, Panginoon. At alam din namin na ikaw rin ang magbibigay sa kanyang kalakasang physical. I-bless niyo po ang family ni Tita Abby Dailo. Ganon din po ang aming kapatid na Sister Ana Victoria Tutel, Lord. Alam namin na kayo din po, O Diyos, sa mag-iingat kasama ang buong Tutel family. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ganon din, ipinagpipray ko sa iyo, O Diyos, ang aking kamanggagawa at kaagapay na si Pastor Jose Tulios, Lord. Ang kanyang ministry, ang kanyang family, ang kalakasan po na nanggagaling sa inyo ay kanyang maranasan, Panginoon, sa kanyang buhay. Habang siya po ay naglilingkod at gumagawa ng ministry sa inyong ubasan. Pinagpe-pray ko rin, O Diyos, sa oras na ito, si Tita Telma Manjares, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya. Pagpalain niyo po ang buong Manjares family. Ipinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, ang aming kaagapay, si Brother Leo Abisamis, dyan po sa Texas, USA. Ang patuloy na pag-iingat niyo sa kanya, patuloy na guidance, Lord, protection sa lahat ng kanyang ginagawa, lalo na po sa kanyang trabaho. Pagpalain niyo, O Diyos, maging ang kanyang employer, Panginoon. Lord, akin ding patuloy na idinadalangin sa oras pong ito si Brother Engineer Romeo David. Lord, pagpalain niyo po siya at ang kanyang buong pamilya, ang kanyang may bahay, si Sister Marie David, at ang kanyang mga anak, si Engineer Romar, Jerome, Kevin Jer, Joanna Grace David, at ang buong David family. Panginoon, maraming salamat po at alam namin na sa amin pong paglapit sa inyo, hindi nyo kami binibigo. Patuloy din naming ipinagpe-pray ang ministry ng HCFC Fairview sa pangunguna po ni Pastor Ronnie Algario, Panginoon, at ang kanyang may bahay na si Sister Josephine Tagala Algario. I-bless niyo po ang kanilang ministry at patuloy niyo sila ingatan. I-provide din ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, sa bawat ministering kanilang ginagawa. Pinagpe-pray din namin si Sister Vicky Gabornes, Panginoon, ang mami ng isa naming kaagapay dito sa FEBC na si Shaira Gabornes, at ang buong Gabornes family ay inyo pong patuloy na ingatan, samahan sila, Panginoon, lalo po ang kanilang padre de pamilya na nasa ibang bansa. Ang pag-iingat po ninyo ang kanila pong maranasan, Panginoon, at ikaw, Diyos, sa maging kalakasan nila araw-araw sa kanilang buhay. Patuloy ko rin ipinagpe-pray sa oras na ito ang aming kapatid na Sister Carmi Gabasa, Panginoon, ganun din ang kanyang buong pamilya. Ang aming kamanggagawang Christine Gabasa, Panginoon, ay pinagpe-pray namin yung kanyang petition papunta sa US, Panginoon, bilang isang nurse. Panginoon, anuman yung process pa na ginagawa nila, naway mapabilis po ito at sa lalong madaling panahon matugon ang kanilang panalangin. Si Dr. Kate Sara Gabasa, Panginoon, ay patuloy namin ipinagpe-pray yung kanyang permanent workload sa East Avenue Medical Center. Sana at naway ma-permanent po siya sa hospital na ito, Panginoon. Lord, ang buong Gabasa family ipagpalain ninyo. Pinagpe-pray din namin si Reverend Jolly Bangay Tagala na patuloy na naglilingkod dyan po sa Apayao area, Panginoon. Medyo mahirap na lugar ito, kaya ang aming dalangin ay patuloy na pag-iingat sa kanya, sa kanyang paglilingkod, Panginoon, at yung support, Lord, doon sa building nila o church building sa Apayao ay patuloy namin inihingi ng panalangin sa inyo. Kayo po, Diyos, ang mag-provide at maghipon ng mga taong nais maging kabahagi sa proyektong ito, Panginoon. Maraming salamat at alam namin na kayo ang tutugon sa anumang mga kahilingang panalangin ng aming mga kapatid. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Marites Alonso, Panginoon. Pinapanalangin namin ang kanyang kalusugan at may mga nararamdaman siyang mga sakit sa katawan. Lord, ang kagalingan, kalakasan na galing sa iyo ang kanyang
maranasan. Ganun din si Ramon Villanueva, Panginoon, ang kanyang panalangin ay kayo po Diyos ang magbigay sa kanya ng kalakasan, kagalingan at yung operation sa puso na nakatakda sa mga susunod na araw. Aming dalangin, Lord, ng wisdom sa mga doktor na maging maayos ang proseso, Panginoon, ng operasyon, Panginoon, ng aming kapatid na ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ganon din kay Garces, Lord, aming panalangin ay sa kanyang ama na kasalukuyang nagpapagaling matapos ma-stroke, Panginoon. Bigyan niyo siya ng kagalingan at kalakasan sa mga oras pong ito. Amin din pong ipinagpipray si Lorna Bautista, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay yung kanyang kondisyon sa bato, Panginoon, na naway samahan niyo siya, pagalingin niyo siya, at bigyan siya ng kalakasang physical at i-provide niyo rin ang kanilang pangangailangan. Lord, maraming salamat dahil alam namin na kayo, Diyos, ang aming provider. Amin din pinagpipray si Angela Ramirez, Panginoon. Yung kanyang anak na madalas magkasakit at madaling kapitan ng ubo at sipon. Panginoon, naway ang protection po ninyo ay maranasan ng batang ito, Panginoon. Huwag niyo po siyang pabayaan. Amin din pinagpipray si Nestor Castillo. Pinapanalangin po namin ang paggaling mula sa impeksyon na kanyang naranasan, Panginoon, na naway ito'y kanyang malabanan at sa inyong kapangyarihan at biyaya, Panginoon, siya po ay makaka-recover, Panginoon, sa lalong madaling panahon. In Jesus' name. Lord, ganun din kay Sheila Navarro, Panginoon, ang panalangin po ay para sa kanyang mental at physical health, Lord. Sa gitna ng mga stress, pagod, Panginoon, umaasa pa rin kami sa inyo ng aming kapatid na ito ay maging maayos, maging mapayapa, maging malakas ang kanyang physical body. Lord, akin din pinagpipray, Panginoon, si Arman Reyes. Siya po ay naghihintay ng resulta ng kanyang biopsy, Panginoon. At habang naghihintay, bigyan niyo siya ng lakas, tapang, Panginoon, at pananampalataya. At patuloy siyang sumunod sa inyong kalooban. Maraming salamat po, ganun din kay Gloria Santiago. Ang kanyang prayer request, Panginoon, ay paggaling mula sa sakit na matagal niya nang iniinda, Panginoon. Walang imposible sa inyo. Lahat ng mga karamdaman ay kaya niyong pagalingin, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lord, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng ito, lahat ng aming mga kahilingan, Panginoon, sapagkat walang mahirap sa inyo, walang imposible sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Okay, sarap ng lumapit sa banal ng harapan at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Oh